Okay guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Napag-usapan naman natin tong bagong survey galing mismo sa Pulse Asia ay kung saan majority ng na-survey ay gustong i-ban yung political dynasty sa ating bansa. So, uh, bigyan ko lang kayo ng little information. Ayon sa mga pagsusuri, halos 80% ng politicians sa ating bansa ay galing mismo sa mga political dynasties. Okay? At imagine niyo ang daming political dynasty doon sa mga local government sa ating bansa. At kitang-kita nyo naman, kahit sa national government, ating presidente, vice-presidente, mga senador, mag-anak, nasa political dynasty, di ba? So, mamaya papakita ko sa inyo guys kung anong epekto nito. Ito ba'y mabuti o ito ba'y hindi mabuti. Okay? So, panoorin natin tong video galing mismo sa Daily Inquirer. Okay? About sa political dynasty. A Pulse Asia research survey shows 54% of Filipino adults support the immediate passage of a law banning political dynasties in the Philippines. The survey was conducted from December 12 to 15, 2025. Results show that 21% of respondents very much agree and 33% somewhat agree that Congress should immediately pass a law banning political dynasties. Meanwhile, 27% are undecided, 13% somewhat disagree, and only 5% very much disagree. The survey referenced the anti-political dynasty bills initially pushed by progressive groups, citing that such dynasties can foster corruption by monopolizing power in the government. Political dynasties refer to the concentration of political power among related persons. In recent weeks, lawmakers from both the minority and majority in the 20th Congress have filed various versions of the anti-dynasty bill, which is also mandated by the 1987 Constitution. As of December 15, 2025, at least 13 House bills defining and restricting political dynasties have been filed. Okay. Balik tayo dito sa may percentage. Dito. Okay, sandali lang ha. Okay, so ayon mismo sa kanilang survey from Pulse Asia Research Incorporated, ang nag-agree ay about 54%. Okay? Very much agree about 21%, somewhat agree 33%. Ang disagree ay napakababa, 18%. Somewhat disagree, 13. Very much disagree, 5%. Cannot say if agree or disagree, about 27%. So, kulang-kulang na lang na itong 27% na to, guys, ay mapunta doon sa agree. Okay? Kasi, yung political dynasty, hindi, kung iisipin mo sa mga iba't ibang lungsod, probinsya, at pag nakita mong progresibo naman yung kanilang lugar, okay, at sasabihin ng iba, okay naman yung political dynasty kasi yung lugar namin, political dynasty, nagiging, yung lugar namin, progresibo naman. Wala namang korupsyon. Wala namang mga monopolya, di ba? Pero, hindi yan exactly totoo. Kasi, ang political dynasty, kung ang isang lugar ay napakadaming pamilya nila nasa loob ng, isipin na lang natin municipality. Yung mayor, yung vice, tapos yung konsehal. Siyempre, alam na nila kung anong gagawin nila, di ba? Alam na nila kung anong ipapasa nilang bill o batas o ordinance. At pwedeng itong sistema na to ay pwede itong magmula ng korupsyon. Okay? Kahit sabihin na natin na good or bad, ano pa rin yan hindi pa rin yan maganda. At imagine nyo sa ating bansa, ang political dynasty dito, napakalala. Compared doon sa mga ibang democratic countries,
wala silang political dynasty na nagpapababa ng kalidad ng politika sa ating bansa. So, pag-usapan naman natin yung political dynasty dito sa ating bansa. Ito ba ay nakakabuti o hindi? Okay, so tapos na tayo sa sa survey. So, napakataas ng number of people na nag-agree na dapat ilagyan na ng political dynasty law, anti-political dynasty. Kasi ang tagal na 1987. So hanggang ngayon wala pa tayong exact bill na magbaban ng mga political dynasty. Now, punta tayo dito sa so ang search natin sa Google, political dynasty is in the Philippines good or bad? So sabi dito, the impact of political dynasty in the Philippines is subjected of intense, ongoing debate with no simple good or bad consensus. So, noong 1987, calls their provision. Unfortunately, yung nag-create ng 1987 Constitution, hindi na lang nila nilagay. Pinaubayan nila sa mga kongresista, mga senador, kaso nga lang, hindi inaasahan, gahaman din pala yung mga noong panahon na yun. Diba? Okay. Now, punta tayo dito sa arguments that political dynasties are bad. Critics include many political analysts, civil society groups, and Catholics bishop. Conference of the Philippines largely view political dynasty as detrimental to democracy and development. So, ang pagmonopolya ng kapangyarihan at ang check and balances. So, ang political dynasty merong lack of security para malaman natin na yung ginagawa nila ba ay tama o hindi. Kasi kung pamilya nila at i-request na itong gawin natin so syempre sila din na magdedesisyon at yung mga Pilipino wala na kasi sa kanila yung kapangyarihan. Corruption and self-interest. So lack of competition that leads to corruption. Yun na nga. Pag walang demokrasya, puro lang sila, sila yung nag-inherit ng ng kapangyarihan, di ba? Okay, ano pa? Link to poverty and underdevelopment. May mga syudad, tapos ano pa, probinsya na hanggang ngayon ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Okay? At napakarami niyan doon sa mga probinsya. At nagde-discourage ito ng new leaders kasi hawak nila yung kapangyarihan, meron silang pera. So paano na ngayon yung mga taong gustong magserbisyo ng totoo? At personality over merit. Voters may elect familiar names, yes. Kasi alam na nila kung sino yun 'di ba? Okay guys, wala na akong panahon pero kung meron pa kayong suggestion or comment, pakipuntahan po sa Google, you can search it. And thank you po sa panonood, and if meron pa kayong suggestion, paki-comment po sa ating comment section. I'll see you sa susunod na video. Salamat po sa pakikinig.